Hello Team Authentic all over the world! Another staycation vlog ulit tayo. And this time, nandito tayo sa Chinatown here in Binondo, Manila. Na malapit lang sa Divisoria para sa mga mahilig mag-shopping. At saan pa ba kilala ang Binondo? Siyempre, sa food trip. At itong hotel natin, meron siyang komportabling room, kasama na ang breakfast, at meron din namang mga amenities tulad ng gym, jacuzzi, sauna, at steam room. Sa mga hindi pa po nakasubscribe niyan, please do subscribe. Kung magbubook po kayo via Agoda, hotels man or activities, ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys, mahing adlaw. Yes, and we are back here in Manila. Manila ulit tayo ngayon. And this time nga, nandito tayo sa Hotel Lucky Chinatown. So medyo familiar na tayo dito sa lugar na to. For sure kahit kayo, kasi ilang beses na rin namin kayo ditong nasama. So pakita na kaagad namin sa inyo. From Nabotas, nag-grab tayo. Yung grab natin wala pang 400 pesos. Kasi kapag ka nag-jeep kami, grabe. Mga 2 hours ang biyahe. Traffic. Tapos pawisan na. Oo. And then hindi naman tayo pwede magmotor kasi diretso tayo. Meron tayong pupuntahan after nito. Tara na. Pasok na kaagad tayo sa reception. Reception na ba kaagad siya? Hindi pa pala dito. Sa 4th floor pa pala. Kumbaga para sigurong waiting area to. Hindi daw dito. Akyat daw tayo ng 4th floor. Yung iba daw kasi gustong mamili sa Divisoria at mag-food trip sa Binondo. Pero ang worry kasi nila, paano daw kung abutin daw sila ng gabi? Medyo nasyosokot. So, eto na yun. Kapag ginabi kayo, at least meron kayong mapapag-stayan. Nandito na tayo sa 4th floor. So, ito nga yung kanilang reception. And then dito, meron kaagad bar. And then, diretso mall na rin pala siya. If ever, pwede nang dumiretso sa Lucky Chinatown Mall. May daan na rin yata. Itatanong natin. At ang dami ditong waiting area. Napaaga tayo. 1:30 pa lang. So, ang standard check-in time ay 3 p.m. Kapag daw merong available na mas maaga, go tayo. May muna tayo dito. Meron naman ditong kama, charot. And then, yung restaurant pala nila, nagbubukas siya, nagsasara siya ng 8 p.m. So, pag lagpas na ng 8 p.m., hindi na dito yung magiging daan kung gusto nyong pumunta ng mall. Doon uli sa entrance. Tara, pasok tayo. Tignan natin. Dito rin daw yung magiging breakfast natin bukas. So, ngayon parang explore na. Ito yata papunta na kagad ng mall. Sige nga, tignan natin. Oo nga. Ito na, mall na kaagad. And then, kung naalala nyo, dati dito tayo nagpapa-assist ng visa natin, Japan visa. Doon sa, ano nga yung pangalan? Rally. Ayan, paglabas mall na. Nakabes kasi may mga tao. Nakakahiya. Mega World din pala. Ayan. Ito. Mall na kaagad to. Ito na kaagad yung mall. Ito. Chinatown Museum. Labas pa tayo dun. Tingin tayo. Habang naghintay tayo ng check-in natin. Diba? Dito pa lang ang dami ng may explore. Connecting bridge. Connecting bridge. Diba, ang taray ng connecting bridge. Ito na yung bes. Yung pinagpo-food tripan natin. Pababa tayo dyan mamaya. Dito rin sa kabilang side. Cherry blossom na dito. Oo, buti pa rito cherry blossom na. Ayan, dito tayo nag-e-entrance. Ilang beses na namin to sa inyo na ipakita kasi ilang beses tayo nag-apply ng Japan visa. Bago tayo magka-multiple entry. So, waiting na lang tayo sa ating check-in. So, ano ba yung mga kaganapan? Actually, mas matagal pang nasa labas tayo.
Dadalhin namin kayo ng very light lang naman sa Divisoria kasi meron din kasi doon nagsasabi na yun nga, for example, ito na may mga galing naman ng probinsya. Oo, probinsya. Yung gusto daw nila ritong mamili ng mga something na pwede daw nilang gawing pang business doon sa probinsya just in case lang. So ipapakita namin sa inyo kung gaano ito kalapit. Ang pinaka-highlight natin ay yung food trip sa Binondo. Although nagawa na natin siya before, kaya hindi na natin siya gagawin na talagang yung food trip na food trip. Ipapakita lang namin sa inyo. And then siguro balikan namin yung mga na-miss namin or maybe kung may bago, yun na lang din yung kakainin natin. Pwede na tayong mag-check-in. Ang room natin nasa 5th floor. Nasa 4th floor na rin naman tayo. So ito yung kanilang lift lobby. And then yun nga, nandito ngayon kanilang breakfast. Bukas. So bukas na natin sa inyo papakita yung breakfast. At least nakita na natin ngayon yung restaurant. Isang floor lang tayo. Ay, ang ganda rin pala ng ano. Ngayon ko na nakita, ang ganda rin pala ng ano nila, lift. And nandito na tayo sa 5th floor. Ang tahimik naman itong hotel na to. Parang ang dami niyang area na dati gumagana na ngayon hindi na masyado. Katulad dito, oh. Yung doon din kanina sa ano eh. Sa baba, akala namin yun na yung front desk. Oh, ito na. Maaliwalas naman siya. Parang hindi siya carpeted. Tiniles tayo. Pero sobrang aliwalas. Ay, ang ganda. Oo, di ba alam niyo naman ako, again, hanap ako ng ng mga open air. Ito, oh. Pwede bang pumasok? Pakita na namin sa inyo bago tayo mag-room tour. Smoke. Hindi na ni smoking area siya. Oh, push. Ay, push. Okay pa, thank you po. Kailan mainit po dyan? Okay lang, papakita lang po namin, boss. Mainit, sobrang init pa by this time. Pero ayan, oh. At least meron silang kahit pa paano open air na area. Tara na. Instagrammable din. Punta na tayo sa room natin. Ano yung room natin, Bes? 514. 514. Ay, pagliko, laki na namang area. Pakiramdam ko dati, meron ditong mga sofa. Meron ditong mga couch. Ito na tayo. Nandito tayo sa malaking area. Ano kaya ang view natin? Yung view natin yung yung open. Ay, yung open? Let's see. Tadaan! Ito na nga yung ating room. Pagpasok nyo, nakaka-relax yung ilaw. Kasi lahat, ano tawag dito? Warm lights. And then, ngayon, nakikita nyo kung gano'n siya kaaliwalas. Kasi basta, mamaya pakita namin sa inyo kung bakit. Ito may welcome drinks. Charo, nandito yung natin, 2 bottled waters. And then, nandito yung safety deposit box. Nandito na yung gamit natin. Meron naman ditong hangiran. Ayan pa, meron pa dyang hangers. Tapos, pagpasok natin dito, meron naman yung pinto, guys. Ayan. Pagpasok nyo, nandito na yung toilet. And ito na nga yung sinasabi namin sa inyo. Meron kasi mga toilet na naliliitan kami sa pagkakagawa. Kasi yun nga, hindi siya pang plus size. Kasi tatama ka talaga, kahit dito, sana pa tawag dito, tissue holder, tatama ka talaga dito yung tuodor hita mo. And then, ito naman, nandito naman yung kanilang sink and mirror. Meron naman silang provided na mga toiletries here. May vanity kit din. Tapos ito na kagad yung kanilang shower area. May shampoo and meron ding bath gel. Paglabas natin, nandito yung full-length mirror. Meron nga pa rito pa tsinelas, hindi lang namin sinuot. Kasi iuwi natin para kapag meron ulit tayong mahabang flights, ayan ulit yung gagamitin natin. And then ito na nga, 2 single beds. Yung single bed niya, as in single na single bed talaga, yung hindi talaga kayo pwedeng magtabi. Meron kasi tayong napapagistayan na single bed, yung kanilang tawag, pero medyo mas malaki dito ng kaunti. And then meron namang TV. Bakit siya sobrang aliwalas? Ito yon. Dito tayo pumasok kanina sa sinasabi naming common area. So, ito pala yung magiging view natin. So, meaning, hindi natin pwedeng buksan itong curtains natin. Kasi kapag kami tao, kitang-kita tayo. Tapos, meron naman ditong pa-desk. Ay, ito. Meron ditong mini fridge.
Oo, bumili na rin kami kanina ng water. Yun yung kinakataka ko, bakit nandun yung water, ba't hindi dito? Charot, pati yun. Pati talaga yung pinroblema ko talaga. Tapos may inita naman dito ng tubig and then meron ditong coffee and tea, may creamer pa. Ito na nga yung ating room. Ito yung cabinet. Actually, hindi namin masabing cabinet. Kasi parang hirap niyang paglagyan ng mga damit. Hangiran na lang. And then, nandito yung toilet. Ito yung sink. Tapos, ito naman yung kanilang shower. Pagpasok natin, ito na yung kanilang 2 single beds. Pero syempre, pwede naman kayong mag-request ng 1 double bed. Merong TV. And then, ito na nga yung sinasabi rin namin kanina na merong pa-desk. Meron ding mini fridge, initan ng tubig, and then coffee na may creamer. And then, ito yung view natin. Kaya siya sobrang aliwalas. Ayan o. And ito nga guys yung ating hotel, Hotel Lucky Chinatown, at binook natin siya sa Agoda. Ginamit natin yung ating promo code, nakuha natin siya sa halagang 2,930 pesos. Yes. So kami, basta ano siya, hindi siya umabot ng 3,000. For us, budget room budget na yun. Or budget hotel yun. So para sa amin ito, budget hotel siya. And then kung location yung pag-uusapan, maganda din naman yung location. So itong room, okay naman, maaliwalas. And then, ano siya, hindi rin siya masikip, no? Oo, yung toilet lang na medyo lang, yun nga ang toilet, medyo ano nga lang talaga, medyo masikip siya for a plus size. And then, ito yung nakakagulat doon, nakita namin doon sa lift, meron silang spa and then gym. Ang liit kasi nitong hotel na to, so hindi kami nag-expect na kahit anong amenities. Kumbaga, talagang binook natin siya dahil nga sa location. So titignan din natin yun para bago tayo lumabas. So again, maraming salamat po sa mga gumagamit ng ating promo code Go with Mel. Pwede nyo po yung gamitin sa lahat po ng hotels ninyo all over the world. Dito na tayo sa 6th floor. Tapos meron pa palang mga rooms dito. Ano to? Lakbay. Life is a journey. Okay. Ito nga, spa nga. Oh, may spa dito. Ang titignan natin yung gym para just in case. Diba? Gusto nyo pa rin ituloy ang inyong fitness journey. Meron pa din. Oh, wala bang tao? Tingnan mo muna, bes, ha? Ay, oo nga, ang laki ng gym. Walang tao. Ang laki ng gym nila. Oo. Pero, kaya siya lalo maluwag tignan, hindi ganun karaming equipments, tama? Oo. Pero kaya rin naman, ito yung treadmill, merong 2. Oo. Tapos ito yung padjak-padjak. Padjak-padjak, hindi alam kung anong tawag, kaloka. Oh, tapos may water. Guys, ito yung nakaka-surprise. Sa liit nitong hotel, nagulat kami. Nakita na natin, wala naman tao, pasok tayo. Ito yung kanilang locker. Tapos, meron silang sauna. Meron din silang steam room. And then, jacuzzi. At tignan nyo naman yung operating hours. 6 a.m. to 10 p.m., mahaba-haba. Basta i-request nyo lang. Ang ganda. Pero halos pakiramdam namin walang gumagamit. I-request nyo lang kapag gusto nyo gumamit para mabuksan. Ayan o. Ang taray, may jacuzzi here. Tapos ito, yung kanilang sauna. Ayan. Nakapatay pa siya kasi wala talagang gumagamit. O tapos, sa kabila naman, ito. Ito naman yung steam room. Oh. Di ba? Kompleto. Kaloka. Nakaka-surprise siya, ha? Actually, itong area na to, medyo ano na, no? Parang, hindi naman napabayaan, pero parang, alam nyo yun, parang hindi na nagagamit. Kasi katulad ngayon, pumasok tayo dun, ni isang staff, wala. Walang tao. Tapos yung spa room nila, yung for massage yata, tinignan namin parang hindi siya
nagpa-function na. And then, ang hindi lang namin alam kung pwedeng gamitin yung steam room, ganyan, yung sauna, at saka yung jacuzzi. Pero dito sa may front desk nila dito, meron nakalagay doon na na signage na kung gusto mo gumamit, kailangan mo tumawag sa reception. Oo. Kasi yun nga, as in parang hindi na siya masyadong nagagamit. Pero malaking ano yun, na factor yun. Tapos naisip ko kasi, di ba yung mga Chinese kasi din, mahilig sa mga ganyan. Kasi nakikita nga namin, mostly iba rin talaga, Chinese din yung mga guest dito. So ngayon, eto na, napakita na namin sa inyo yung room, napakita na namin sa inyo na meron palang amenities. So eto na yung mga goals natin. Yung mga nasa checklist natin, gagawin na natin. Lalabas na tayo. Yes, at ang una nating pupuntahan, magdi-Divisoria muna tayo. Labas na tayo. So bago tayo pumunta ng Divisoria, daan muna tayo dito sa Lucky Chinatown Mall. Pakita lang namin sa inyo, kapag ayaw nyo nang masyadong mag-explore, yung as in, ang gusto nyo lang talaga, Divisoria, tapos food trip, meron naman dito. Ito yung entrance ng Lucky Chinatown Mall. Diba? Oh, ito na Feel na feel. Ang Chinatown dito pa lang. Ano tayo kami sa taas? Oo, nandun tayo sa taas kanina. Tapos meron na ritong mga kainan. Dito kami unang nakatikim na, ano ba yung Serenity? Anong pangalan nun? Serenity. Serenity, Oo. Sikat din yun. Tapos may Engbitin din dito. So kumbaga, kung ayaw nyo nang masyadong mag-explore, lumayo pa, dito na lang. Tapos, mas komportable dito. Ayan. Marami rin naman ditong kainan. Pwede kayong mag-food trip. And ngayon naman guys, labas na tayo. Punta naman tayong Divisoria. Yung Divisoria, pakaliwa from our hotel. Oo. Balik ulit tayo sa hotel natin. Para just in case talaga, ma-familiar kayo sa lugar. Kasi ito, ilang beses natin napakita to. Itong Lucky Chinatown. Ito yung hotel natin. May daan din kaya dito or restaurant kasi ito diretso no? O, tara. Tapos, dati dito lang kami nagpa-park-park. Nung kumukuha tayo ng visa. Kasi kakaliwa lang tayo. Pero ngayon parking for delivery. For delivery riders na lang. Kasi pagkaliwa natin, pa-Divisoria na yan. So walking distance lang siya. And if ever naman, meron naman ditong mga e-trikes. Pero guys, ngayon kasi holiday. So para lang din kung kayo yung hindi masyadong sanay sa maraming tao, magugulat din kayo dito sa lugar na to. Kasi grabe dito, grabe yung traffic. Tapos grabe din yung dami ng tao. So ngayon, holiday, so hindi masyado. Eto, pagkaliwa natin dito, pa-Divisoria na to. 168 na doon. Oo. Wala ka tayo. Eto, pa-168 na to. Tsaka ang alam namin, yung 999 Mall ba? So, pwede na tayo dito. Eto, diretso mall na kaagad yan. Pero, hindi. Gusto namin dumaan dito sa medyo magulo. Charot. Mga traffic. Oo, sa medyo matraffic. Para makita nyo yung real situation. Dito kasi pag nilabas natin to, doon na tayo sa 168. Hello po. Hello po. Minsan naman dito kami nagpa-park sa AUB. Pero pero may bayad pa rin dito kapag nag-park. Ayan, traffic na dito sa side na to. Ito na yung 999 Ganyan lang siyang kalapit. Ayun na kagad, 999 shopping mall. To be honest dati nga mas mahirap dito. Kasi dati, as in punong-puno to ng mga sidewalk vendors. Bangketa talaga. So ngayon, mas lumuwag siya. Tignan lang natin, hanggang doon lang tayo sa sa crossing. Para mas makita niyo yung situation. Naalala mo dati, di ba meron kang paboritong binibili dito? Ayun. Binubod mo sa asuhan. Bicho-bicho. Tingnan natin, may bicho-bicho pa rito. Nawala na nga sila. Ayun as in, grabe talaga pagka nag-traffic dito.
Hello po. Kasi talagang puro sasakyan. And then marami nga rin dito mga tindahan. Kaya grabe talaga. Hello po. Ay, ngayon partida na. Holiday pa to. Ito mall na siya actually. Ito, 999 shopping mall. Pero ito guys, sa true lang ha, based to sa experience namin. Yung pagdating sa mga polo-polo, minsan mas mura pa sa Shopee. Kaysa bumili kayo dito. Unless siguro kapag bultuhan dito. At saka yung ibang mga gamit. Pero sa damit ilang beses na naming na-try. At ito sa Shopee, ano lang, itong mga 120, 129. O ito, 250 dito. 250 sa Shopee, nasa 160, ganyan. Tsaka pansin natin kung ano yung tinda sa Shopee, ganun yung tinda dito. Tapos mas mura pa sa Shopee. Yes. Ito na yung 168, yung nasa kaliwa natin. Pero, hindi tayo pwedeng pumasok nang nagva-vlog. Kaya dito lang tayo sa labas. Pinakita lang din namin sa inyo. Hanggang doon lang tayo sa sa footbridge. Pakita lang namin sa inyo kabuuan ng Divisoria. Nandito na tayo sa taas ng footbridge. Nakakatuwa dito kasi guys, lahat ng kalye, pag nandito kayo, makikita nyo na. Pakita namin sa inyo. Medyo familiar kasi talaga kami dito. Kasi before nga, as in every week, nandito talaga kami. Ito yung 168 at saka 999. Magkatabi pala sila. And then, ito yung papunta ng Lucky Chinatown. Tapos, dito naman sa kabila, ito naman yung Tutuban Center. Tapos, pagka diniretso nyo yan, ang labas nyo na nito, recto na, di ba, Bes? Recto. Carriedo. Oo, Carriedo. And then, dati guys, grabe. As in, wala kayo ritong madadaanan before kasi puro to paninda. So ngayon talaga, to be fair naman, naging malinis, naging maayos, naging organized. Alam ko inilipat sila. And then, ito pa yon. Ito naman yung Pawan Luna. Dito naman kami, kapag diniretso nyo to, dito naman kami namimili ng mga gulay-gulay, mga pansahog. Tapos ito yung Pure Gold. So, mami ka, napipil mo ba yung vibration? Oo. Umaalog tayo. Grabe yung alog. Ayan, o. So, ayan. So, kapag nilakad nyo to, papunta sa accommodation natin, malapit lang siya. Pero, yun nga, kung ang mga naman kayo, maghahakot kayo ng mga paninda, yung mga, ang dami yung bibilin, ay meron naman nga ditong mga private na Mga iba-iba. mga iba. Pakita lang namin sa inyo, connected na pala siya lahat. Kung makapagyabang kami, familiar kami sa lugar, ang dami pa pala namin hindi alam. Ngayon natin na-discover to. Ito yung Lucky Chinatown Mall. Alam nyo, kapag lumabas kayo dito, nandito na yung 168, mas malapit pala. Ayan o. Ito na yung 168. Lakad tayo ng very light. So, pwede nang dito kayo dumaan. Tapos, dito pala nalipat yung mga tawag nito yung street food. Ito yung tinatawag nilang Hawker Street. As in dito, ang dami nyo nang makakain. Ito nga dito sa Old Beijing may nakita kami. Para siyang fried buns. Meron na rin dito. Ayan. Fried bun. Pan-fried bun. Yes. 40 pesos lang isa. Pero doon tayo sa Ungping, doon tayo sa Binondo, magpo-food trip. Pero just in case nga, ayaw nyo nang pumunta ng Binondo, dito pala, meron na, Pres, ito yung gusto ko, yung bicho-bicho. Ito yung gusto ko, bicho-bicho. Yan ang haba ng pila, grabe. And this time naman nga, pupunta na tayo ng Binondo. Yun talaga yung food trip natin. Tapos alam nyo, ano pa rin yung ginawa natin? Nagano pa rin tayo. Nag-google mo pa rin tayo, guys. Oo, ilang minutes tayo? 13 minutes walk 13 lang. minutes walk. Ito yung accommodation natin. Ito yung Lucky Chinatown. Ang ginawa namin, tumawid kami kasi tinuro na kami dito. Meron ditong medyo maliit na alley. Pero ano naman, feel safe naman. And then ang dami rin namang dumadaan. Kanina nga may mga foreigners. Tapos pagkanan natin, doon na yung food trip mismo. Actually ito, part na to ng Binondo.
So, kakanan daw tayo. Tignan natin, pagkanan natin. Diyan na ba? Ay, oh, ayan yung church. O, ayan na yung Binondo Church. O yung San Lorenzo Ruiz. O, ito yung dadaanan nyo. And by this time, ang daming sarado. Ito kasi mga ano to eh, office, tapos tindahan. Kaya lang holiday, mga supplies. Ayan yung mga sarado ngayon. Pero for sure, yung food trip, bukas yun. May patulay. And of course, nakita na rin naman natin last time yung estero. Huwag na natin silipin. Oo, nakapag-estero reveal na tayo last time. Pero yung mga ganito, di ba? Nakaka-Thailand din yung ganito. Yung doon sa Prakanong na part. Doon sa tinirhan namin before. Tapos yun yung main road. Pwede rin kayo doon dumaan. Hongbon. Tayo kasi, carry lang naman na dito. Ano pangalan ng bridge? Hongbon Bridge. Hongbon Bridge. Tapos ito, yung mga nakatira dito, mga locals na. Hindi ka naman may ilang maglakad kasi ang dami namang makakasabay. So saan na tayo? Kakanan or kakaliwa? Sundan lang natin yung mga tao. Kung saan sila papunta. Yun yung Golden Rose. Ha? Yun yung Golden Rose. Oo. Sumunod lang sa naglalakad. Ay, hindi na ako magtataka kung pagbalik natin may mga paintings na dito, may mga murals na dito. Why not? Diba? Napaka-artistic pa naman ng mga Pinoy. Kayang-kaya natin yan. O yan, kung saan lang sila, lakad lang tayo. Pagkakalala ko yung Ano na ito? Dinner na kagad. Ay, dito yung ano. Tignan nyo, paglabas ito na kagad yung sikat na ano. Yung tawag dito, sikat na Xiaolong Bao. Ito na kaagad. And then guys, kayo na bahala. Minsan may mapa yan. Ito na, kung for example, mag-i-stasyon talaga kayo ng food trip. Ito yung una, Dongbei Dumpling. Yung last time na natikman natin dito, yung Xiaolong Bao. Pero ang sikat daw talaga dito na dapat tikman, yung Kuchay with pork, 30 pieces, 300 pesos. O tara, since natikman naman na natin yan, daanan lang natin. Tapos ayun nga, di ba? Ang masaya dito, upo lang kayo dyan, pwede na kayong kumain. So hanap pa tayo. So dapat meron kayong listahan ko. Ay, best kung nakikita nyo lang sana nila, yung iba may listahan talaga. Tapos chine-check nila pagkatapos na sila. Mapa, yes. Last time, sa sobrang busog na natin, meron kami ditong hindi na-try. Ano yung gusto natin i-try dati? yung pork chop ng malaki. Yung pork chop na malaki. Saan siya? Sa Ying Yi Tea House. Ying Ying Tea House. So yun yung pupuntahan natin now. Kasi yun yung hindi natin natikman last time. Sa mga nagtatanong kung safe ba, sa totoo lang, hindi mo mafe-feel na hindi safe kasi yung mga kasabayan nyo din, yung mga nagpo-food trip, ayan o, ang daming foreigners. Oh. Sila din naman yung mga kasabayan nyo. Ay, dati dito tayo nag-Holand. Yung kumain tayo ng hopia. Dito mismo. Pero ngayon lumipat na sila. May nagsabi sa amin, diretso lang daw dito. Ito naman, ang madadaanan natin, yung kinainan naman natin, Fresh lumpia. fresh lumpia. Na bet din naman namin yun. In all fairness naman. Eh, para lang may idea kayo. Parang may pila din. Umipila din. Nung last time nung kumain kami, wala masyado. Ito yung lumpia. Ito yung New Poheng fresh lumpia. Ayan. May pila ngayon. So, yun nga. Tapos kakain ka lang dito lang. Oh. So, natikman na rin natin yan. O, dito yan. O, guys ha, hindi na natin to gagawin. Kasi nagawa na natin siya. Lagay na lang namin yung link din sa ibaba para just in case gusto nyo siyang mapanood. Kaya ang gagawin na natin ngayon, guys, Yes. diretso na tayo sa Ying Ying Tea House para Yes. matikman natin yung malaking pork chop. O, tsaka iba naman. Kasi nagawa na natin to before. Guys, nandito na tayo sa Ying Ying Tea House. But, the problem is, grabe yung pila, ang haba. So, medyo sayang yung oras natin. Hanap na lang tayo ng iba nating makakainan. Carry na yan. Hindi talaga para sa atin yung pork chop. Carry lang. Hanap na lang ulit tayo. Hello po. Hanap na lang ulit tayo ng iba.
Yung pika-pika lang, yung hindi na tayo kasi yung pagka-restaurant kasi, oo, pagka-restaurant kasi, kailangan natin silang hintayin matapos lahat kumain, kaya mahaba yung pila. Unlike yung kapag pika-pika, tapos nasa labas lang tayo, carry lang. Siguro guys, ang gawin na lang natin, wag na lang yung popular yung kainan natin. Yes. Kung ano na yung mga madadaanan natin. Yes. Kasi naman dito sa Binondo, ang pinaka taga dito, yung vibe talaga, yung kumakain ka Yes. doon sa iskinita ng Binondo. Yes, so ganun lang siguro gawin natin. Total, nung first vlog naman natin, nagawa na natin Oo. yung popular. So ngayon naman kung ano na lang yung makita namin doon sa kahabaan na yun, yun ang titigman At saka natin. grabe yung tao nga. Grabe yung Ay, nga pila. pala kasi Holiday nga kasi. O guys, so another pila pagkahaba-haba. Eng bitin. Grabe oh. Yung alipisa, hindi dito sa Binondo ba yun? Oo, yung Binondo Bites. Ano ba itong Binondo Bites? Pakita natin. Kasi ito yung pinipilahan. Ah, yung custard. Ayan. Yung lava mochi. Oo, lava buchi. Lava buchi. Ang haba ng pila, grabe. Pakita namin sa inyo yung pila kung gano'ng kahaba. Grabe yung pila, oh. Another store or resto na pinipilahan. Itong Chuanki, grabe. Ang haba din ng pila. Grabe. So talaga huwag kayong kakain dito ng ng gutom na gutom kayo, Diyos mio. Manginginig talaga kayo sa gutom. Hello po. Maraming salamat po. Another pila, Mr. Ube. At least ang pinapakita namin sa inyo, yung situation. Kapag nag-food trip talaga kayo, naku, kailangan nyo talaga ng mahabang oras. At sa ends, malungkot na kaagad. Sa haba ng pila. Grabe. Kailangan nyo talaga ng mahabang oras. Lalo na kung marami kayong gustong kainan or tikman. Tapos yung mga pinipilahan naman, yung kasi yung mga popular, yun yung mga sumikat na sa reels, ganyan. Pati ito, ang haba ng pila. Dito naman tayo sa Xiaolong Pao. We are different. Yes, wonky. And then, meron din silang egg tart. Tingnan natin, baka dito man lang makabili tayo. Ang haba din ng pila, grabe. Grabe. Di ba last time, hindi naman ganito? Hindi kasi baka normal day lang yung last time. Ito kasi Oo. holiday. Grabe guys, talaga. nakakataranta. Nakakataranta. Parang ito na yata yung pinaka-nakakatarantang food trip na Pero napuntahan masaya, natin. di ba? Pero masaya naman. Uy, pasensya na. Meron kasi dong mga ka-authentic natin na hindi na namin matanong yung pangalan kasi ang ingay din yung speaker. Actually, lumayo nga tayo. Yung palang binilhan natin, ito din yun. Ano pangalan ito? Wonky or Wonky. Ito pala. Ayan, Oh. ayan. Magkano to, Bes? Ito yung 100 sugar pesos cane. yung sugar cane. Oh, 22 100 ounce to. pesos. 22 ounce. Tapos ito namang Xiaolong Pao ay 50 pesos. So tignan natin. Hatiin ko na. Alam niyo naman ako si Hate. At least para makita din natin yung palaman. Ayun na. Ay, Ay, ay. ano. Naku, ano pala, naku, maano siya makunat. At siya, Ay, ano. parang pizza naman yung laman nito. Ba't gano'n? Parang, Mado. oo. Hindi pala siya pwedeng hatiin. Oo, as in, kakagatin mo siya as... Ayan na, nagkalat na naman ako. Hindi pala siya pwedeng... Promise parang pizza. Alam niyo kung bakit? Meron siyang mushroom. Tapos, nalalasahan niyo yung, ano tawag nito, yung pepper. Nalalasahan niyo yung bell pepper. So parang ganun yung lasa niya. Actually, parang pizza yung lasa niya. Tapos meron siyang kaunting creamy na something. Parang ano, Akala ko asin parang Xiaolong Bao din. parang siya mas siya sa mushroom soup. Yung parang gano'n yung lasa niya. As in, mushroom kasi talaga yung malalasahan niyo. So tama nga. We are different. Oh, we Kakaiba are talaga. Alam ko different. na yung lasa niya. Hindi. Yung favorite mo? Carbonara. Carbonara. Promise ganun yung lasa niya. Okay, so tingnan nyo. Ito yung sinasabi namin. Ayan yung creamy. Parang sauce siya ng carbonara. Tapos ito nga, meron nga siyang Bell pepper. bell pepper. And then, Mushroom. yung mushroom ang sobrang malalasahan nyo talaga. Ako never pa akong nakatikim ng Sugar cane. sugarcane na juice. So, ito nakatikim na siya. Ang lasa niya. Ganun talaga. Usual talaga na sugar cane juice. Kasi nga, i-squeeze talaga siya sa harapan mo eh. Ano yun? Kasama pati balat? Hindi naman. Hindi pang i-squeeze siya, kasi parang siya pipiin lang, tapos kakatas. Ganun. Okay. Ayan. Ako hindi ako mag-sugarcane juice. Tingnan natin kung may mahanap pa tayo. Grabe.
kapag nag-food trip kayo dito, maglaan talaga kayo. No wonder, kaya yung nag-ano sa atin, nag-message sa atin, gusto nga nila makakuha dito or makakita ng pag-i-stay yan. Kasi ito nga yung kinakatakot nila, na baka pumila nga naman sila pagkatagal-tagal. gabihin sila sa Totoo nga. So ngayon naiintindihan na namin kayo. Kasi nung ginawa natin to, parang last year pa, hindi naman ganito karaming tao. Tsaka dati kasi yan, di ba? Regular days lang noon. Siguro. Unlike ngayon, holiday, grabe talagang pila, guys. Ay, ito pa. Meron pa siyang pinya. Grabe. Pizza carbonara yung lasa. Grabe, mas lalong humaba yung pila. Mga 10 minutes lang kaming nawala. O tara. Dito tayo. Diretso lang tayo dito, hanap pa tayo. Basta kung kaya nating pumila, go. Pero kung hindi, kahit ano na lang, makain natin. Carry na. Guys, ngayon lang namin ito nakita. Ito yung Estero reveal natin last time. Ngayon pala, meron ng Estero Food House. Ang dami rin tao. Estero Fast Food. Tingnan natin, baka meron namang mabilis lang lutuin. At least ito, hindi tayo nakapila. Ay. Tingnan natin kung ano yung mga pagkain. May mga pansit-pansit. Ay, pakiramdam ko para dito talaga tayo. Kasi alam nyo ba, ito lang yung kaisa-isang bakante. And then, ito yung menu nila. Carry na kasi grabe. Ang haba ng pila sa iba. Ay, ito sweet and sour pork, 325. Mga Chinese din naman. Carry na para makakain na tayo. Ito meron siya exotic dito. Fried frog legs. Ay! Fried frog legs with garlic sauce. 480 per order. Mas mahal pa. Basta tara, hanap tayo. Meron din akong nakita na mga pansit-pansit. Ito dito. Ayan, Yung gisado. Yung gisado. 270 lang yung small. Ito na lang tayo. May seafood din sila. Kung gusto nyo ng seafood. Ito na yung mga order natin. Lahat na in-order namin, guys, is small lang. Ito yung sweet and sour pork at 325. Small. And then, ito yung buttered chicken. 325 din. Tapos, nag-rice ako, isa. 50 pesos. So, ang kulang na lang dito ay yung pansit. Yung pansit natin, small din. 270. 270 pesos. Buti na bakante yung dito sa dulo. Lumipat tayo para hindi tayo makaabala. So, imagine ngayon magfa-5 pa lang. Pero, ang dami nang kumakain. Naku, kapag pumunta kayo dito ng talaga, yung oras ng kain, naku, grabe. So, since hindi na siya nagra-rice, pero magpapansit siya. Tikman na nga natin tong sweet and sour. So, very Chinese din naman yung datingan ng menu nila. Tikman natin. Ano siya? Matamis tapos maasim. Walang kakwenta-kwenta. Sweet and sour pork nga eh. Thank you po. Walang kakwenta-kwentang Hindi. To be honest, hindi mo masyadong malalasahan yung tapang nung nung asim. Yung tamis din, hindi rin siya ganun katamis. Promise, siya, balance na balance. Hindi mo malalasahan na sobrang tamis, hindi mo rin malalasahan yung asim. Actually, yun yung hinahanap ko. Kasi di ba yung sa tumitingin tayo sa amin, guys, kasi sinabing sweet and sour, kasi literal na sweet and sour talaga. Ito hindi. Ano lang to? Mild sweet and sour pork, charot. And then, ito na yung ating bihon. Actually, itong bihon, kasya siya sa 3. Lalo na kung meron naman kayong ibang mga ulam or pagkain. Ito yung sahog niya, guys. So, meron siyang hipon, tapos atay. May pagulay. So, kaya rin naman. Ay, meron din siyang squid. Ayan. Ay, oo nga, meron din squid. Nasaan? Ay, ito. Ito, squid. So, halo naman. So, kaya rin na to, 200 plus 70. 270. Ito naman tikman natin. Diyos ko, hindi ko pa tumaalis sa akin na yung pansit. Yung ulam ko pa rin hanggang ngayon sa kanin. Grabe, ang weird ko pa rin kumain. Pasensya na. Tikman ko nga yung pansit. Alam mo yung amoy ng pansit gasado na dito. Parang amoy pansit Malabon sa atin. Kasi Malabon, di ba sa atin may toppings ng Masarap.
pusit. Ang malalasahan nyo naman dito, yung seafood na... actually, yung pusit, ang laki, ang ano niya pala, no, ang lakas pala kumbaga ng ano niya, ang tapang ng ng lasa. So, yung malalasahan nyo, hindi ako kumakain mismo ng squid, pero kaya kong kumain na merong lasang squid. Chicken naman tayo, guys. Inano ba tayo? Ano tawag doon? Hinarin at breadings. Hindi naman. Medyo. Oo. Papakita namin sa inyo. Para syempre, Yung laman sinumog dito. Oo. Para alam na alam nyo. O, ayan, pinaghiwalay natin yung breadings at saka yung laman. O, yung lasa na lang. Yung lasa tayo Ano magkahalo. natin lasa? Yung lasa niya nasa breadings. Oo. Yung lasang butter talaga. Ano yun? Ganun nga siya ng masa. Tapos ano yung sausawan niya? Tikman natin sa Itim-itim sausawan. na. Sweet and sour. Tikman mo. Iba yun yung sweet and sour. Ito yung sweet and sour talaga, yung sausawan. So, carry na to kaysa makipagbuno tayo dun sa labas. So, ito at least kahit pa paano, nakakakain tayo ng maayos. Sure lang yan sana. Alam niyo ba guys, every time na naglalakad kami pupunta sa specific na restaurant, excited kami ni Mir. Kasi matitikman namin, gusto namin matikman ng pagkain doon. Habang palapit, nakikita namin yung pila. Ano ba yun? Bumabagsak balikat na kami. Nawalan kami ng pag-asa. Tapos na tayo. Ito yung kinainan natin, LGA Fast Food. Iba-iba pala siya actually. Dalawa lang. Yung isa naman, Estero Fast Food. So, hindi tayo dito sa Estero kumain. Bes, di ba ang gusto mo, Estero? Hindi pala tayo dito sa Estero nakakain. Akala kasi namin, isa lang siya ng menu. Okay. In all fairness, nakakabusog siya and wala siyang service charge. Ang nakain natin ay... 970 pesos. Yes, and gusto na rin namin i-shoutout yung mga ka-authentic natin, mga teachers from Antipolo na sila Ma'am Grace. And Sir Richard, nice meeting you here po. Nakasabay po natin silang kumain. Yes, maraming salamat po sa suporta niyo at pagmamahal. So ayan, syempre magpakaanis tayo ng very light. Yung pansit naman, masarap. Masarap yung pansit. Oo, yun namang buttered chicken. Sa totoo lang, wala naman ako expectations. Kasi buttered chicken, talagang malalasahan mo lang butter. Kaya nga siya buttered chicken. Yung ano lang talaga. Sweet yung and sour pork. Inano tayo, harino Harino. siya. Sabi ko kayo, yung sweet and sour pork nila, harino. Oo, kumbaga ano siya, para siyang naging kikiam. Ganun. Parang kikiam na ginawang sweet and sour pork. Ganun yung naging texture niya. So ayan, at least, di ba, busog na busog tayo. Oh, grabe, oh. Magsi 6 p.m. na, ang dami pa rin tao. Actually, mas dumadami yata kapag kagabi. Kaya kapag may sasakyan din kayo, mahirapan din kayong dumaan. Hello po. Buti pa yung pusit, walang pila. As in, halos lahat talaga pila. So ayan, pinakita lang namin ulit sa inyo yung situation at yung magiging real experience ninyo just in case magfo-food trip kayo dito sa Binondo. Grabe, ang dami pa rin tao, ang dami pa rin pila dito sa Wongke or Wongke. Wala pa mga 10 minutes walk, nandito na tayo sa Lucky Chinatown Mall. Mega World Lifestyle Malls. Taray. And then, ito na kagad yung natin, accommodation natin. So, maganda dito. Tingnan nyo naman. Sa totoo lang kahit hindi na kayo pumunta ng Binondo for food trip, kung gusto nyo mag-chill lang, meron ditong Starbucks. Tapos dito pa rin mismo sa mall, ang dami na dyang kainan. And then, pag lumabas pa kayo, nandoon nga yung tinatawag na Hawker Street. So, hindi nyo na kailangan makigulo rito. Tapos, kaunting kembot lang, nasa 168 at 999 mall na kayo. And, malapit na tayo sa ating hotel. And alam nyo na, the next time magkikita-kita. Breakfast na. Aalamin natin kung ano yung mga breakfast nila bukas. And tignan natin, gaano ba karami kapag ganong oras. Kunyari, mag-breakfast tayo. Kung kaya ba i-accommodate lahat ng guests. Although tomorrow, Saturday naman. Ay, sa bagay Saturday, mas marami yung tao. Titignan natin. Kaya magkita-kita tayo bukas sa ating breakfast. Kita-kits tomorrow!
Good morning! It's breakfast time. And bumaba na ulit tayo dito sa 4th floor. It's 8 a.m. Parang tahimik. Kagabi halos wala kami nakakasalubong na guests. Tignan natin. Ay, naku. Yung pagkain na lang pakita natin. Yung mga kumakain na pala sa loob. Simulan na kagad natin. Meron ditong rice. And then, merong garlic rice. May hard-boiled eggs. And pansit. Meron ditong fried fish fillet. And pork adobo. Ito yung kanilang bread. Parang mga pandesal pero iba-iba. And then, ito naman yung salad station. Merong fruits. And then, may pastries dito. Nakalagay assorted, di isa lang naman. Di pwede yan, charot. May pineapple juice naman dito. At coffee. So, kaya rin na. Tara na. Hanap na tayo ng pwesto natin. And breakfast na tayo. Actually, kaunti lang. Tapos ang maririnig nyo, puro mga talaga, Chinese. And then sila? Parang mga businessman. Ito yung pagkain natin. Ito yung kay Enzo. Punong-puno, pero hindi nga siya na nagra-rice. Ang taray. Tapos ako, si carbs plus carbs. Grabe guys. I cannot resist pansit talaga. Ang taray ng cannot resist pansit. And then meron tayo ditong pineapple. So, yeah. Ang totoo, nakakabusog naman siya. Yung pinaka-ulam niya, dalawa. Yung adobo at saka fish fillet. And tapos na nga tayo mag-breakfast. Ano bang masasabi natin sa breakfast? Nakakabusog. Yun siya. So yes, very limited yung pagpipilian natin. Pero ang importante doon, nire-refillan. Hindi mo kailangan mag-request. Hindi mo kailangan humingi. And then, yung adobo niya, Pinoy na Pinoy. And guys, so nga pala, since marami nagsasabi pagdating sa Wi-Fi, i-speed test niya para taga merong resibo. So ito, nag-speed test na tayo. At ang naging resulta ay 131 Mbps. Yes, Yan. mabilis-bilis yun nakapag-upload nga tayo kagabi. And pagdating naman guys sa network sa mga data natin, parehas Smart and Globe 1 bar. Yes, so kamusta ba itong pag-stay natin dito? So pagdating sa room, sa totoo lang maaliwala siya. And then kung overnight lang lalo, talagang goods na goods naman yung room. And then ang na-enjoy namin, yung amenities. Oo, alam niyo ba, lagpas isang oras nandun kami sa Enzo. Nag-sauna ako at nag-steam room habang si Mel naman ay nasa ako, jacuzzi. Nagpapahinga, relax sila. Oo, 1 hour. Tapos para ka na rin minamassage. So yun yung maganda doon. Talagang yun, nakaka-relax na siya. And then wala kami nakasabay. Kung kailan paalis na kami, tsaka tayo may nakasalubog. At ka-authentic ba natin? Hello po. Nakalimutan na namin itanong yung pangalan. And guys, sinanong natin nga pala natin kung pwede ba yung mga abibi natin dito. Unfortunately, not allowed sila dito sa Hotel Lucky Chinatown. Yes, and then syempre, magpakaalis na lang tayo ng very light para lang just in case pag pumunta kayo dito, prepared kayo. Una, yung pressure ng tubig dito sa shower natin, dito sa room natin, sa 4th floor, 5th floor, medyo mahina siya. Tapos yung hot shower niya, as in parang maligam-gam, ganun siya. Pero okay naman. Tapos may, siguro mga dalawa na ngayon nakikita namin, may maliliit na GPs. So, sa amin kasi, minsan hindi na yun issue sa amin, pero syempre marami kasing medyo mas maselan. Kaya dapat namin sa inyo siyang sabihin. Pero bakit ba kayo magi-stay dito? Isa lang talaga yung panalong-panalo talaga dito na sure kami. Yun ay ang location! Yes, lalo na kung from provinces or kahit sa kayo abroad, tapos gusto nyong mamili sa Divisoria ng mga pampasalubong, ganyan. Tapos kapag ka naman luluwas kayo ng Maynila from province, gusto nyo ng
pang Business, ganun. oo, yung mga RTW, mga laruan. So, dito yun sa Divisoria, makakabili kayo. And also, saan pa ba kilala yung Binondo? Food trip. talaga. Lalo na, kung pipila kayo ng pipila, minsan may mga 30 minutes yan. So, kung marami kayong gustong kainin or tikman, talagang gagabihin kayo. At least, hindi nyo na kailangang umuwi. Oo. Dito, Ano pwede talaga, na. less worry talaga sila sa Yes. oras. Kasi kahit magabihin kayo guys, malapit lang yung pinag-i-stayan nyo. Yes, so kung yung location yung pag-uusapan, talaga namang sa amin, perfect siya for Binondo and Divisoria area. So ayan, another hotel na naman ang napag-stayan natin. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating staycation vlogs. Bye Bye, everyone. everyone. Mwah.